Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huli, mo'y timailhan ng atong programa, ang kaibulungan ng plano sa Dios. Musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Sulod lamang sa oras ug tunga. Kini nga programa isponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission or MGDM. Ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab kini sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal. Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City. O Grace Christian Church, Overview, Ilang, Davao City. Adun sa kita yung mga kaubahan ng kasimbahanan, mga kaisunan dito sa North Cotabato area. Ang ilang mga address makita sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dwaling Alyusan, North Cotabato. Ubos pagdumala ni Pastor Dominador Capablanca. O sa Purok, Waling-Waling, Poblacion 2, Midsayap, North Cotabato. Ubos usab sa pagdumala ni Pastor Jose Melzar Toto Estimber. Sa Visayas area, mga kaigsunan, dito atong main, no? Makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12A, Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos sa pagdumala sa atong senior pastor na si Pastor Bob Rio. O sa Karkar Cebu usab, no? Doon natay kaubanan diya si Pastor Al Isto. O atong kaubanan usab dito sa Oroquita, si Pastor magtutudlo sa kahanginan. Doon na siya radio ministry diya, mga kaigsunan, sa Oroquita City o sa Calamba. Ang Calamba, Pastor Ped, city ba na? Dili. No? Pa na siya? Unahan sa Oroquita po ka na siya. Yes. Atong kaigsunan diya, pastor sa kahanginan, si Pastor James Amis Dano. No? O doon usab tay igsoon diya sa Ginoo dito sa Labason, Zamboanga, nga si Brad Dodo Valienes, no? So ginabiyabi sa kini sa atong programa sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXN 97.7 FM. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, uban sa iya mabibihon ng mga personnel, DigiWell, Digiga, and Digigab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Well Gallo, Pastor Federico Andoy. Makikuban no sa kaninyo sunod lamang sa pauras o nga. Bueno, Pastor Fred, magtimbayaw na kita sa atong mga listeners nining programa at kang Yes, ginatimbaya na to. Ang atong programa diri pastoral nagauna ginatimbaya, no? Yes. Kay dili mo na to gusto nga matutulang ato ang pagtutulong sa pulong sa Diyos ato nga. Ako sa mga kaigsunan, nagkapaminaw man kamo wala, ginatimbaya kinuna mo diri sa People's Radio and Broadcasting Services, no? Yes. Matag alas 2:30 hanggang sa alas 4 sa hapon ini atong programa ang kahibulungan ng plano sa Diyos. Busa magkasugod ako sa Davao Occidental, ato na kita yung mga kaigsunan din na Pastor Rowell nga nagapaminaw din programa mayong hapon sa tanan nga mga taga Davao Occidental, sa Davao del Sur, sa Davao del Norte, Davao de Oro, o isa man sa Davao Oriental. Ilakit na ng usab nato ang atong pinakadakong syudad sa Davao Region, kamo ang Davao City. O usab ang atong tourist spot sa Davao Region nga mao ang Island Garden City of Samal. Iyan na doon sa kitay simbahanan din nato. Usab sa mga kasimbahanan nato, yes, ginatimbaya nato ang tanang mga kaigsuunan sa Grace Christian Church Tibungco, tanang mga kaigsuunan usab sa Grace Christian Church Panabo, usab Grace Christian Church Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal, Grace Christian Church Ula, Los Amigos,
Mental Davao City, Grace Christian Church, Overview, Ilang Davao City, o naalaw kita gisugdan Pastor Ruel sa Santo Tomas, Grace Christian Church, New Visayas. Wow, so unaw na. Nanatay isang bago pagitang sugod niya na Pastor Ruel. Nato pa lang Domingo na ito gisundan ka nagpanimbaho. Praise the Lord, no? Sa Santo Tomas, New Visayas, Santo Tomas, no? Davao del Norte. Ako niyang pupunta na Pastor Ruel nga magmalambuod ka na ang buhaton niya sa Santo Tomas. Yes, sa lihok sa trabaho sa Ginoo, Pastor. No? Yes, ubos usab sa pagsuporta sa mga kaisura na ito dito. No? Sila ni Aureliano family, isa man si Blasa family, at doon na ba'y uban din ang mga kaisunan, kaya na pinunod din ang uban. No? Okay, so ilakip na usab na ito ang pagtimbaya sa mga kasiklit ng mga probinsya sa Davao. Magasugod kita sa Agusan, sa mga Valdinas family sa Butuan. Maayong pagpaminaw. Yes, maayong hapon. O usab sa Cagayan, sa mga Pastor Henry Magto. Dagan kita ngadto sa Oroquita kay James Idano. Iyang pamilya usab din na, mga kahigalaan nila sa Oroquita City. O usab dito sa Labason, Dodo Baldinas and family usab. And then kung mulabas kita diri sa Mindanao at usab kita sa Visayas, aduna kita ay upat ka kasimbahanan din sa Bohol, Pastor Ruel, pero ang address lang ang akong hibaluan, no? Ang una gyud ang Grace Christian Church Incorporated nga nasa Tagbilaran, ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Kapag aduna mga daughter churches diha, no? Sa Grace Christian Church sa Bohol, na sa Lila, na sa Luay, ug na sa New Correlia. I do not know kung aduna pa ba itong usa, no? Nakalimut ko sa usa, no? Kapag ibalo kita ni Pastor Bob na. And then usab atong mga kaisunan diya sa Maragusan area, sa Malabog area, no? Nagasunod din itong programa. Magkapag-inawat kami kanaka mo sa maayong kahimtang. Kung ilabi na sa atong espirituhan ng bayan sa pagsinabuhi, nga kanunay kita nga naka-tune in, kanunay kita nga naka-inline sa kabubuton sa Diyos matagkaroon ng niya. Kung yung Pastor Ruel, akong ihatag sa imuhaan sa uban pang pagtimbaya, especially sa live streaming. Daghang salamat, Pastor Fred, sa dili pa ko magtimbaya sa itong live streaming. Ako din ipaabot ako ang pagpaisubo, no? Our sincere sympathy to the De La Cruz family, no? Atong igsuon Yes. diya kang Kristo diya sa Bohol, si Brad Arnel De La Cruz, no? Pass away yesterday, no? Yesterday lang. 5:30, no? Yeah, So, wala na, Pastor Fred, promotion na. Yeah, Brother Arnel, you are now promoted, no? Yes. So, phase 3 about God's plan, no? Yes. Abot na yun, nakaabot na yun ka, naka-experience na yun ka sa ikatulong plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Kami, we are still in phase 2. Yes. Mubukuray namin diha, no? Oo. Pero nakanindot sa mga Kristohanon nga nangamatay, Pastor Fred. Kaya nagpasalig yun ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:8 ba na, Pastor Fred? Oo. Na absent in the body, face to face with the Lord. Amen, no? Indot tayo nang napasalig. Absent in this body No. means present with the Lord. Yes. So, sa tawhanon, pasubo. Pero sa Kristohanon, Sa Kristohanon, ingon ni Apostol Pablo. Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. So, sa mga magtotoo day, Sa makatayon kadaugan. sa kadaugan. So, Amen. salamat sa Ginoo sa kung ano gina, mao na gid ang appointed time ni Brother Arnel. Brother Arnel, salamat sa panaguban. Yes, mao na Sulod to. sa pipila ka mga kapigigan. No? Yes. Okay, live streaming na ba ta, Pastor Fred? Oho. Before that na ako din itimbaya atong station manager, no? Si Pastor Mike. Yes. Happy New Year, Pastor Mike.
Yes. Salamat sa kahigayunan nga kami ni Pastor Freddy nahimo na kabahin ni radio station, no? Aron sa pagsibya o pagsapwag sa maayong balita, labi na gyud sa pagpalikon sa lawas ni Kristo, no? Pinagi sa pagtuon siyang pulong. So maayong hapon nimo Pastor Mike uban sa imong pamilya o ang atong mga loyal nga listeners din sa People's Radio Broadcasting Services 97.7 FM, no? Bringing Christian faith to life, no? Kung asa mong dapita karon mga igsoon, naaba mo diha sa Davao del Norte o Davao de Oro o sa Davao City, Davao City Pastor, pertinda po ano, ibahin sa tulo ka distrito, District 1, 2, and 3, no? Kung asa mong dapita karon mga igsoon, naga-monitor mo niining programa ang kahigulungan nga plano sa Dios, no? Naga-sugod kini alas 2:30 hangtod alas 4 sa hapon, no? Kami kauban tandem ini ako ang kuan gitawag ako si Pastor Fred o kuan kini ang sige nini kanang mao mentor na ko ba, no? So kauban mi ini programa, no? Pero duha ra mi yung madugan pero 5 ba mi jud, no? Fantastic 5 ba ni di Joel si Brad Nante, pastor mo gina siya na eh. Okay. Pastor Nante naman yun na, no? Yes. O si Brad Gister, no? Wa siya din ron. Tuwa siya dito sa North Cotabato area, no? Nag-attend siya dito mga gathering siguro sa science niya yung wife, no? So, Bridget, I hope na maayon yung biyahe diya, no? O nag-monitor po ka sa ato ang programa. Ato na ko Pastor Fred sa atong live streaming, Nevada, Las Vegas, Gallo family, Hawaii, Honolulu, Villanueva, Villarujo, and Ongki family. Yes. O sa Missouri, Rudy and Timaymay Cisneros. Sa Arkadelphia, Arkansas, happy listening, Pastor Brad and Natalie West. Yes, mayong buntag kaninyong tanan Yes. sa Amerika, no? Og Happy New Year. Happy New Year, Pastor Brad and Ma'am Natalie. O sa Hong Kong, Igsong Shirley, o si Igsong Rosel Bustamante. No? Kalimut ko sa iyong apelido, no? So, si Sir Banjing mo na siya. No? Benjing, no? So, happy listening mga Igsoon. O Happy New Year kanino. O Pastor Fred, sa Asia. Yes, i-appeal na to si Arsinas family sa Amerika. O isa man sila ni Dadang Hofinger, Merlin Tagusi, Dalar, o usab sa Canada, si Sir Anyover and family, and then si Sir Sister Eden, and then dinhi kita sa Thailand kay Grace Tagailo and family, o usab sa Japan, no? Sa Japan kay Ian, kay Jerwell, kay Era, o usab man kay Rochelle. Yes. O usab sa Singapore kay Chelo Tambi o sa mga kay Tulgano. So kanunay gid na mo kamong gina-mention, no? Sa mo nang ingon ni Pastor Roel, naay panahon nga nagapaminaw kamo o wala man pud kamo nagapaminaw, pero tungod kay ang pagtindaya na mo sa pagsugod man gyud sa ginapil na mo kamo pagtindaya na mo. O sa tanan nga mga kahigalaan, mga silinganan, siguro kay sunan nga wala na mo na mention na pa nagapaminaw ka mo, apil ka mo nining tanan, no? Tanan nga nagasunod din ng atong programa sa radio, wala kami nagkaila kaninyo. We are so grateful sa inyong pagsunod o pagsuportan ng atong programa. Yes. Ang kahitulungan ng plano sa Diyos. Usa mayong hapon kaninyong tanan, akong ibalik kay Pastor Roel. Okay, so may hapon sa mga na wala na mo na-mention, no? I hope na safety po ka mo. Happy New Year sa tanan. Yes. Actually, primerong pagsibya na mo, last Saturday, November 1. Pero, mau ba? Pastor Fred, no? January 1 supposed to be, Ay, pero atong January 1, pero nag-kuhan lang ta ito. Nang recorded lang to. Recorded. So,
Salamat sa inyo kay kanigid ang primero na tong live no sa year 2022. So it's on. Grabe no. Mas kinana ka paspas ang dagan sa katuigan. Bagong opportunity ni Pastor Will. Yes. Bagong buluhaton. Kung naglangay-langay man ka sa papangalagad sa Ginoo sa year 2021, igsoon. Ayaw na karon. Auhag ko nga dili na to ni Musbon to. Sayang. Sayang ang panahon. Redeeming the time. The days are ever. Yes. Sayang ang panahon. Sayang ang panahon. So, padayon ta karon sa pag-asdam sa atong spirituhanon nga pagpangalagad sa year 2022. Imo na to ni natuig nga kuan kining magpagamit sa iyang buluhaton. Amen. Open ta sa iyang Pagbuhat ka na to. pagbuhat ka na to. Okay. So, before ta mo padayon sa atong pagtuon, aduna ba tayo panag-awit pa sa bed? Sige, atong ihatag kanila ang kinabuhi sa eternidad. Okay? Katong awit nga nagpuluhan kinabuhi sa eternidad. Yes. O Pastor Will, ang atong sa kahigala, Pastor Will, kuha na gid sa dito, Pastor Will. Pastor Daniel, no? Yes, na-experience na gid niya ang atong dahom. Kita karon Pastor Will, sige pa tayong dahom na. Kuya, no? Muna nga, sige naman kita pastor sa Hebrews, no? 9:27 nga. Yeah, it is appointed. Matag-usay yun, naagyod tayo itawag o appointed time. Nya ka na appointed time, way na sayod, ana? Ginawa. Wala. Di ta mahibalog kamo sa nalita. Yes. Muna nga, mga kaigsunan nga wala pa yun kang Kristo. Uyaw kayo na, no? Labi na gina ang James 4:14, pastor, ngilingi kaya na ang versikulo. Ingon dia apan wala kamo may balo kung unsang may tabo sa pagkaugma. Yeah, karon ro wala. Unsa ang inyong kinabuhi sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalisngaw. Kinana na diya gatong kinabuhi, no? Mura lang inalisngaw nga sa makadiyot magpadayag og sa ulahi
mahana ora. Mawala. So, muna si igsuon na to nga si tawag ini Sir Arnel. Walang tayo problema to. Problema to, Kristohano naman dito. What if kung dili Kristohano, di na din mariway ng muna yung pinakahadlok, Pastor Will, ang kamatayon sa kadili Kristohano. Yes. No? So, muna i-check yun igsuon kung naana ba diyo kanya ng Kristo. Hindi kit sure yun, no? Na nagatuon na kang Kristo Jesus na yung ginawag man luluwas. Yes. Well, Pastor Fred, sa pagsugod sa atong pagtuon, ako kang hingihon sa pag-opening prayer. Sige, mag-aamputa. Amahan mong Diyos, salamat na usap na ining panahon na inyong ginatugot, ginahatag na dito na mo. Na din kami, igo lamang na maka-perform, maka-execute, makabuhat sa imong mga buluton. Nagatugyan lamang kami ng Pastor Rowell, Gardante, Joel, sa mga butang na ipahimok na ni kanamo. Kung salamat ining tuig 2022. Yes. Mga bagong opportunities nga nihatag na ni kanamo. Mga bagong grasya na diin kami makapangalagad kanimo. Salamat Heavenly Father nga wala gid nimo ipit kami sa mga utang na angay na mong pagabuhaton. Nagasupply gid ikaw sa among mga panginahanglanon, material man, ug labi na sa espirituhan ng mga utang. Ug sa mga opportunities na inyong ginahatag na ni kanamo kami maka-perform, makabuhat sa mga buluhaton samtang aniya pa kami sa kalibutan. Father God, uban ni kami ining tuig 2022, tabangi kami nga magiging productive kami sa inyong buluhaton. Dili lang kay productive sa kalibutan ng utang, dili sa mga utang ay sa kalibutan. Tabangi usab kami ni Pastor Will sa pagdala sa imong pulong karon. Limitado lamang kami, nagkinahanglan kami sa mga lugang na kaalam, o sa tabangi kami, salamat sa Diyas, Palangit Espiritu, usab sa imong mga kanakan nga nagapaminaw karon. Hindi ikaw magalamdag sa ilang mga panguna-una sa mga espirituhan ng butang. Kinintanan na akong ginatugyan, kinapasalamatan na madawat, pinagilamang sa pangalan ni Cristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Diyos, muhiyong kagalyok na gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duway sulab, o mudulot ngadto sa kitaguan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o kauyukan sa kasing-kasing. Librohanon 4:12. Bueno, mga kaigsunan, aniag yapon kita sa atong topiko nga gitawag og the characteristics of spiritual self-esteem. Nanta karon sa number 9, no, mga kaigsunan, no. So balikon ko sa pag-review. So spiritual self-esteem can be explained categorically as having 14 characteristics. So sa milabay nga pagtuon nato na natutong the beginning of contentment, no, mga importante gid no sa Kristohanon. Yeah. Mo na niingon nga enjoy of contentment. Ang kinabuhi dili na kayo nimo himuong extravagant, no? Dili wala gyud, simplify. Enjoy of contentment. So, ikaduha, kung naa kay contentment, naturalmente, sa pagsulti na Pastor Ben, naturalmente, kung naa kay contentment, ana adyo kay mental stability. No? Kung iyaw kayo wa kay contentment, no? Maharos ka ni kinabuhi adyo. Yeah. No? So, na kay kalinaw within. Okay, kalinaw sa sulod. Oo. Muna gitawag sa Greek word, Pastor Pedro, irene, no? Irene. So, kuyaw niya, ang topic na to kay murag kuan ni ba ang ni. So, the beginning of contentment, number 1. Ika number 2, na kay mental stability. Number 3, composure, marked by self-assurance. No? Dili ka, mabalaka kayo. Yes. Huwag na yung duman tong kanta nga He holds the future. No? Relax ka rin. Kuya kayo ito, relax kayo na siya. Kanang, ang Ginoo gyud, He is in charge. Amen. No?
So, mo na ang number 3, composure marked by self-assurance, no? Number 4, katong grace, orientation to life. Yeah. Nindot kayo, di ba? Meaning, the believer with spiritual self-esteem appreciates the extension of God's grace toward him without distorting and grace policy into antinomian license. No? Kita na siya sa Romans 6:1. Number 5, doctrinal orientation to reality. Na, kuyaw kayo ni kung wala kay pulong sa Ginoo ang imong life situation, kung wala kay pulong sa Ginoo, muri-up yung ka sa matag sitwasyon. No? So, kung nakay pulong sa Ginoo, sa may mabuhat nimo, no? Apoys gyapon bisan gikusog-kuso ng bagyo. Ato na kay pagpugong, Oo. pagbalansi sa imong kinabuhi. Oo. So, mo na gito maintaining his humility. O pagkuhan ka kanang dili ka makareact sa situation, no? O maka-utilize ka sa pulong sa Ginoo. Number 6, katong good decision from a position of strength. No? Muli siya ang divine dynasphere is the position of strength in which God decision are possible. No? Based on divine viewpoint thinking. Number 7, katong the beginning of personal control of one's life. No? So itong wala to ni Pastor. Gitawag mo ni siya o spiritual independence is based on maximum use of one's royal priesthood, no? By which the believer represent himself before God. No? O number 8, katong the use of spiritual self-esteem as a problem-solving devices. No? Moni ang spiritual self-esteem solve the problems of advocacy, no? Concerning kanang gitawag bitaw fear, emotional disturbance, lack of personality, identity, no? And so on. So kini ang number 8 mo ni siya ang musod sa imuhang life situation, no? Kundi ang pulong gyapon sa Ginoo kang gitawag 10 problem-solving devices, Pastor. Tama gina, Pastor. Okay. So, karon ako ihatag ng Pastor Freddy, ang number 9. Mao na ni ang gitawag of the beginning of personal sense of destiny. Amen. Amen. Okay, Pastor Fred, no? Salamat, Pastor Ruel. Hinumduman na ito mga kaigsunan nga sa gisulti na ni Pastor Ruel kaganina, no? Murasyag ang no? Sa dihang nagatubo kita sa pagkahamtong murasya og hagdanan nga naganaman siya pataas. Yes. Og tinuod ka na gikan sa the beginning of contentment o karon sa number 8, the use of spiritual self-esteem. Ang spiritual self-esteem man good mao kini siya sinugdanan sa spiritual adulthood. Mao kini siguro mao kini ang sinugdanan sa pagtungtong nato dito sa gitawag spiritual adulthood. Yes. O ang spiritual adulthood man good na divide into 3. O kini ang una kini gitawag spiritual self-esteem, and then ang ikadua spiritual autonomy, and then ang ikatulo spiritual maturity. O well, pagkanindot niya ng mga subject na siguro kung sa kuha na ginanghinam jud ko nga maitudlo na ko ng tulo apan dili pwede tungod kanatay gi-follow din no nga dapat natong pagatunan busa abide lang ta kung sa naa sa atuang mga butang dapat nga pagatunan, no? Anyway, maabot ang panahon nga maabot kita niya ng pagtuon gikan sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Nga di naghiskot na gid ka na siya sa gitawag na itong spiritual adulthood. Ubalik na lang Ginoo, Pastor Fred, di pa rin mahuman yung mga pagtulunan na Pastor Ruel, no? So, mo ganyan na redeeming that time yun, no? Bisan ginagamit pa nato ang atong ubang mga adlaw sa pagtudlo apan hindi ginato mahulog sa pagtudlo ang pagtulunan sa Dios. Now karon maniya na kita sa number 9 nga mao gitawag the beginning of personal sense of destiny.
Now, during the hisgot, the believer's personal sense of destiny becomes stronger as he progresses through the 3 stages of spiritual adulthood. So, yun na ni Manggod ni. Sa una, sa bago pa kang naluwas, Pastor Ruel, murag nagunaw na lang ka nga, yes, na ilangit. Yes, na ikinabuhin mo lang katapusan. Yes, adunay gianda mag-Diyos na to nga mansion sa taas. Murag, yun na lang imong pag-isip. Pero sa diyan, niabot tayo kita sa gitawag spiritual self-esteem, nagiging deeper ni siya. Nga bisan buhi pa kita, nahimong real sa tuwa ang atong paglaom. Wa pa na ito ma-experience, ha? Wa pa na ito ma-experience ang langit, wa pa na ito ma-experience ang eternity, wa pa na ito ma-experience ang demasif judgment. Pero once ka nagatubo ka sa pagkahamtong, dito sa spiritual self-esteem, sama ra na na-experience na ni mo ni, no? Murag ka ng, ang kalipay ni mo, bisag napak ka sa yuta, murag tuwa na kasdangit, no? Mama na kasurped daw, ingon ang pulong sa Ginoo nga, enjoyable ang usa ka Christian, ang usa ka Kristiyanon sa iyang Christian way of life kung nagasunod siya sa training process o sa training program. So, kung naka-insakto nga training sa pagtuon sa pulong sa Diyos o masabtan nimo ang pulong sa Diyos sa kanang metabolization bitaw, dili lang imong gibasa, kundi gisabot gid mo siya, nya sa dahil imong gituuhan siya, kung ni-transfer siya sa atong right look of the mentality, kana nga pagtuon, adunay ginay sa kahimuan sa imong kinabuhi. Busa moabot yun ikaw ngadto sa imong parehaning gihisgutan the beginning of personal sense of destiny, mahimong kining tinuod sa imong kinabuhi. O mo na po ni gawas niya na mo na po niya kanunay nga ginahandom nimo sa imong kinabuhi. So the believer's personal sense of destiny becomes stronger, mahimo siyang stronger. Nganong gitawag siya stronger tungod kay niabot naman ka sa spiritual self-esteem, spiritual self-esteem, no? So nahimo siyang stronger, dili pa rin atong sa una nga magpakaw pa lang sa imo, mo sugot ko, bahala nag-janitor, basta langit, manginanap itong istorya pa sa Logan. Okay ra sa kuwa, gasa ko yung butang sa Ginoo, okay na sa kuwa. Basta luwas lang. Basta luwas lang. Pero, sa diyang magatungo day ka sa pagkahamdong, dili day nga na, Pastor Ruben, mausog day ang imuhang panglantaw sa imuhang personal sense of destiny. Imuhang ginaampingan ng imong pagkinabuhi sa matag adlaw, gina-redeem nimo ang time, gina-use nimo ang imong time wisely for God's glory and honor. Nganuman, tungod sa personal sense of destiny nimo, ang panglantaw nimo sa unahan, lawong kayo. Yes, murag aduna na kay kabugaton sa ministeryo. Tinuod ka na. So, ang kabugaton nimo sa ministeryo, nagpaladig yun, tungod kay nakita nimo unsa ka nindot ay ang sa unahan sa imong kinabuhi, ang giandam sa Dios. Kini magong personal sense of destiny. Kung nasabta na ito ang gitawag is true blessings, Pastor Rowan. Muni ang naghatag na ito og motivation. Naghatag ka na ito og dugang motivation nga magkapangalagad kita sa Diyos ang tanan niya pagkita sa yuta. Mao na ang usa ka unbelieving mga faith in Christ as a faith. Ang ilahang ginauna nga sa makasimba lang. Oo. To warm the chair, okay na. Pero sa diya magtubo, maabot atong ingon ni mga personal sense of destiny. Kanang murag kuha na siya ba kanang sa iyang Christian, mo trabaho na siya sa iyang Christian service siya. Kasi ang get involved na siya, Pastor. Get involved siya. Kasi ang motivation, inunani mo gani siya, Pastor Well, no? Paminawan niyo pag-ayaw mga kaigsunan, kaya importante kaayaw gani siya, no? Inunani mo gani siya. Nagtrabaho ang sa katao tungkol sa iyang motivation. You are motivated by something. Now, unsa may nakahatag nimo og nindot nga motivation sa imong kinabuhi. Halimbawa, ibutang na to. Nasabtan nimo nga ang Dios adunay plano sa imong kinabuhi sa eternity. So tungod sa imong nahibuluhan nga butang nga plano sa Dios sa imong kinabuhi, nindot kay sa eternity, naghatag nimo og motivation. Yes. Pero dili lang kana. Ang una yung naghatag og motivation na to, ang Word of God. Sa dihang napuno og doktrina ang imong kalag, pamito nang ang gate for sa divine dynasty Pastor Well, mao ginang gitawag perception and application of Bible doctrine. Mao ginang number 4, no?
Nga diin, once nga loaded na kay doctrine, mapuno na kay doktrina sa gate 4 of the divine dynasty, mo transfer ka sa gate 5 na mo nang gitawag ginhaw spiritual self-esteem. Kanang stage, Pastor Pet, di na ka may muyo, ano ba? Di na ka may mo yun. Nga, murag ka kung tipikal lang dito nga, muling ko na. Dili na tumao. No. O gawas niya na, mabot mong ka sa personal love for God the Father, Pastor Wen. Pag-abot mo sa gate 5, kasi gate 4, perception and application of Bible doctrine. Pag-ambak mo sa gate 5, na mo gitawag personal love for God, muresulta na siya sa gitawag occupation with Christ. Kung higugman mo ang Diyos nga mahan, ang imong muna-una wala na yung undangay na. Wala na yung undangay. Naguna-una na po kang Kristo Jesus sa tanan imong panahon niya na Pastor Wen. Naguna-una na ka nga, kamusta na siya magbali, nindot na niya makita na nako siya, nindot may kauban na nako siya sa walay katapusan. Yes. So you are occupied with Christ. Ug tungod niya na maguna-una ka nga, kung sa imong buhaton, nga mahimaya si Kristo sa imong kinabuhi. Yes. Muna nag-motivate na nato. Kanang personal love for God o occupation with Christ. Kana Pastor Pet nga stages, wala na rin matter of bilay ang gasto, Dili na ka magunaw na sa bilay expenses. unsay ang ihimo, Unsa ka kapoy, kapoy, unsa ka delikado, ang imong pagpangalaga. invest og panahon. Wala na na. Ang imuha niya na nga, tungod sa motivation nimo sa imong personal love for God the Father, occupation with Christ, ug nakashare ka sa happiness of God, tungod niya na you are motivated to do the work. Yes. Muna nang mga na kay, you are willing to go, you are willing to do, And you are willing to go, and you are willing to be. Kasi kung sa minita po sa inyong kinabuhi, walang okay na kanya na. wala na na yung mga excuses. Wala na na yung excuses, wala na na yung mga bias. Okay. Kung maraming, sa to, kung ayaw, maraming dahilan. Wala na yung dahilan, no? Ang imo ha, kung sa itong nakita ni mo, ipabuhat sa Diyos sa imo ha, Yes. you are willing to do. No? So, that means, ang kinabuhi ni mo is totally yielded to the Holy Spirit. Ako nakita mo sa leading and guidance. Ang imong church na sa Davao, pero ang imong Bible study na sa Tibalog. Yes, no. Naayod. Napaliktad ta, no? Ang imuha na Para ko, niya ako Bible study, ito sa Davao. Davao. Pero na. wala kita talaga matter o pilay gastoso sa itong transportation, wala yun. Wala na siya nagawa. Kasi yung nani, ang ginatanaw mo gunato na Pastor Will, ang opportunity naman, dili naman tong malugi ta. Dili. So kung magtanaw tag malugi ta, nagpasabot bata pa siya. Nabay something wrong sa imong spiritual life. So nagpasabot nga linghot to hindi nga itong espirituhan ng pagtubo niya na. Oo. Pero kung nagtubo ta na to sa pagkahamtong, dili na ka magtanaw nga nakagasto ka, malugi ka, makapoy ka, dili na kami itag comfort zone, Pastor Owen. Oh, dili na. Nga murag ang muna-una nga pagkanindot yun na ako sa akong kaugalingong higdaanan. No, dili na ka nagtanaw niya na, dili na ka nagamater niya na. As a believer, gihulag ko ibita ni Apostol Pablo nga Royal Army of God. Ang usag nga sundalo, pag naa sila sa field, sa ilang sa kumbatan, kung asa ilang dapita, maabtan sila sa ilang gabi o order ang ilang commander-in-chief nga diya ka matulog, bisag na ka sa imong tunaan sa kabaw, mo na imong comfort zone. Mo na ilahang mga sundalo, inanagin sila, no? So, isip mga sundalo diya kang Kristo Jesus, sometimes atong kinabuhi, we need to sacrifice, sometimes we need to leave our comfort zone. No? Yes. Na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga ato din ang pag-abiyaan na. Ang mga Alang sa iyang buluhaton. bisan man ganyan sa atong pagkaon na yung mga panahon nga pwede tunga-tunga lang sa itong pagkaon basta makasiyat tayo ng sopan. Muraga, para sa tuwa, kung namin nagkalisod, pwede ka nga mo bahin sa tuang kalisod, makasiyat sa kalisod sa uban. Pwede na, no? Akong pasalamatan dahil ang ubang makaisuna na sa Christian Church Panabo Pasupet. Kay ato ang senior pastor sa Bohol nag-announcement nga daghan kay mga kaigsunan dito nga gipangbagyuhan. Igo sa bagyo. So, mga kaubanan dito kasimbahanan.
naay mga kaigsunan na to nga magprepare na sila handa sa ilang birthday pero Ilagi, sila na lang ipalabay ng birthday. No? tinood ka na. Padala nila dito. So, Tinood kana ka ko na. ang ministry mo yun. Well, at least, no, dili man kayo dako gyud nga nakatabang ta, pero at least naa sa atong heart nga motabang ta. Ang nagmatter din ha sa tubangan sa Dios, Pastor Roel, May imong willingness. ang imuhang yun sa nimo nga nag-response ka sa panginahanglanon sa uban. So dili pa kita makahatag sa mga dagkong butang, pero nagaparticipate ta, nagabuhat ta, nagatabang ta tungod kina sa sulod sa atong kinabuhi, nagamotivate sa pagbuhat sa mga buluhaton nga din maka-edify sa lawas ni Kristo. Asa ginang lugar ha, Pastor? Sa ministry ni Apostol Paul, ang Macedonia ba ito? Doon ay Oo. kayo heart sa buluhaton. Ang Macedonia, atong nakita din ha, na muna yung usa ka example yun sa churches sa Asia Minor na manghihatagon kayo. Dili pa sila mga dato, Pastor Pedro. Dili sila dato, pero atong nakita, Pastor Ruben, nga sa diyang adunay kalisod dito sa Israel, adunay drought, ang Macedonia mo ay gigamit sa Ginoo sa pag-provide sa mga panginahanglanon sa mga kaigsunan sa Israel. O bisan man sa ministry ni Apostol Pablo, Yes. kining Macedonia, mao po niya ang ginagamit gihapon nga manghihatagon. Busa nahimo gid kini sila nga example, no? Kanunay sa churches mo gini ang ginadali og basa sa mga kaiglesiyanan nga nagkinabuhi nga manghihatagon diha ngadto sa mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Nya, ang Korinto, Pastor, na kuhan kay sila, abundansya kayo, Oo. dato sila, pero wala din desire. Abundansya sila, tungkol kadako man silang syudad, o Mm. sikat sila nga syudad, o yan ang panahon na sila ang center sa, kung sa ato pang panahon karong Pastor Robert, murag Davao City, sa Davao region, murag Davao City ang Torrent. No? Ang dako-dako yun. Ako na itong nakita, well, ang Ginoo, maayo mong kayo ang Ginoo mo plastada, mo dula, no? Kabalo man siya na kining dili dato ang akong gamiton para nang masupla sila ba silahang ilang kinabuhi bitaw makurik sila ba nga Makorekto. gamiton na po ning Macedonia para mahagmata sila na di ay uy kung sa kita hinoon nga ka dato nato din niya wala talaga Yes. tabang, no? Dili na ibabag ang kawalan-on, kapobrehon sa ministry. Tinood ka na, no? Now, balik kita din sa the beginning of personal sins of destiny. Nga din, ang usa ka magtutuo nga nagatubo nga to sa pagkahantong, ang panglantaw niya nakatutok na nga to sa itaas. Yes. Ang iyang panglantaw, ang personal sins of destiny niya, ug unsa siya sa mulabot ng mga panahon. Busa nagiging stronger, no? As he progresses through the 3 stages of spiritual adulthood. So samtang uswag siya nining gitawag tulo ka mga ang sa spiritual adulthood. Now ako nang gisulti kini kaganina ang tulo ka mga ang diri. Ang una, spiritual self-esteem, ay ikaduha, spiritual autonomy, ug ang ikatulo mo ang spiritual maturity or maximum spiritual maturity. Now, kining mga kining nga dapit Pastor Robel sa espiritual nga pagkinabuhi mao kining mga level nga diin ang usa ka magtutuo nag-enjoy na gyud sa iyang pagkinabuhi nga Kristohanon. Yes. Nagkinabuhi na gyud siya nga espirituhanon. In fact, pag moabot na gyud siya sa spiritual maturity, mo na ning panahon na nga mahimaya na gyud ang Dios sa iyang kinabuhi. Wala na sila ang tuyo o purpose sa iyang kinabuhi, mo na ang kahimayaan sa Dios sa adlaw-adlaw niya nga pagkinabuhi. So the meaning, purpose, and definition of his life becomes clear. Klaro na. No? Meaning level sa iyang espirituhanon nga pagtubo, nahimo ng klaro, tataw, ang mga katuyuan, o ang gitawag na ito purpose sa iyang kinabuhi. So as a result sa relationship with God, with self, and with people. So, nanani siya capacity for life, Pastor Ruben. Ang capacity for life, mo ni siya nga aduna siya nindot nga relasyon nga sa Diyos, kabalo siya sa iyang sarili mo adjust, and then aduna na siya pagpakilan relasyon nga sa isig ka tao. O ang nakalindot ni Pastor Ruben, kay kining tao nga di nagatubo na nga sa pagkahamtong, kung nalas niya ni gitawag personal sense of destiny,
dili na ni siya magpalingla sa mga butang kalibutanon. Dili na ni siya madala sa mga gitawag na to deceitful o mga pamagi sa atong kaway, katong three major enemies of the Pastor Well. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, katong three major enemies ang gitawag na to The world, the flesh, and the devil. Di na ni siya magpaningla nini kay ang iyang pangunahuna na dapat magmadaugon gid siya. Mahimo siya mo sa kamagtutuo nga winner samtang hindi pa sa kaibutan. Mo na ni panglantaw sa usa ka tawo nga nanay gitawag the beginning of personal sense of destiny. Duha biya ka klase ang magtutuo niya dito sa eternity, Pastor Well. Ang una ka nang gitawag na to og winner believer, o ang ikaduha kini gitawag og loser believer. Kini nga magtutuo nga nakaabot pa siya nini nga sa spiritual self-esteem, dili na ni siya magpapildi. Gusto yun ni siya nga magmadaugon sa iyang spiritual life. So, mo ka na ang kinabuhi na to, kung magmadaugon kita sa itong spiritual ng pagkinabuhi, ang Diyos, kining gitawag na to, screw blessings, Pastor Well, blessings in time, mga material, mga panalangin, o ang mga reward in eternity, kini, gihatag ni siya sa Diyos ato based ato ang positive volition niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili kita niya kulangon nini. Masin na doon ay kay kadugang ni Pastor Well before kita mag-ato sa number 10. So kining gitawag og occupation with Jesus Christ, Pastor. Mura ni siya og kanang self-sustaining believer, Pastor. Makasustain na gid siya niya na. Naging siya, wala na gid na sa iya ang pagpangundang sa pagpangalagad, no? Gihulag buhay ni siya ba? Asa ina makita, Pastor, sa Isaiah ba na ang usag ka amto nga magtutuo daw sama siya sa agila. Isaiah 41. Isaiah 40:31, Pastor Well, no? Kana diha kung nakita ni Brad Nati, wala siya, no? Kanang mura siya sa agila. Ang agila, ang Kristohanon nga hamtong gihulagway siya sa agila. Ang agila, pamo-migrate na siya sa laing lugar, di na siya sige og kapakapa, no? Magsigla na siya soar, no? Magbanhuban sa hangin, no? Magbanhuban sa hangin. Nakita ni mo diya, Brad Nati? Sige daw, paliyong. Muna, kanang basaw ni Brad Nati sa Isaiah 40:31. 40:31 sa Isaiah 40:31. Apan kadtong nagahulat kang Jehova magapag-oo sa ilang kusog, sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila. Sila manalagan og dili makapuyan, sila manlakaw og dili mangaluya. Yes. Ang word na nga si gisundan gid, Pastor, and they that wait upon the Lord. So, ang day diha nagisgot sa mga magtutuo nga hamtong. Yes. O kanang wait diha ang gisgotan kasi the stronger word for faith sa Hebrew and the stronger word sa pagtuo o faith sa Hebrew mo nang word nga wait. Oo. Ihulagway na siya, Pastor Well, sa dako kayo nga pisi. Gigantic na pisi. The word gigantic, Pastor, mo na ginagamit siguro sa mga barko nga pisi, no? Mo na sa barko nga mga pisi nga isa ka strand sumpay-sumpay mura di salapit nahimog dakong pisi. Bisag napay dagko kay mga balod, Pastor Well, basta mahigta na ng simod sa barko, di ginakalihaw ang barko, Pastor Well. Kalihok, no? Okay. Ang kusog sa ang kalihon sa pisig nga gigante makapugong gyud sa bisag unsa kadakop nga barko, bisag unsa kahampas sa balod, bisag balod ug hangin pa nang nagahampas niya na ang pisig makapugong gyud siya tungod sa iyang kalihon. Yes. Kumo nang word nga wait diha, no? Yes. They that wait upon the Lord shall renew their strength. So dili na pwede nga maluya ang iyang kusog. Yes. O mo kini mga magtutuo nga nagatubong ngadto sa pagkahamtong nga diin ang ilang pagsalig sa Ginoo na deeply rooted na gyud. Kusa dili na gyud maputol ang ilang kana di kuan, Pastor Ben, kanang octrine ikaw man sa Pilipinas gud, no? Naman sa nasod. Kanang octrine di ay tungod kay ang uban nga kahoy is centennial na, Pastor Ben.
The word centennial is mga 100 years na ba? 100 years And na. above. Kung unsa day mo makita sa punuan sa gawas, mao po day napasupid ang kalawmon sa iyang ugat. No? So, mo na nga bisag unsa ang bagyo tungod kay na deeply rooted siya, Oo. dili gid siya matumba. Hindi siya matumba. So, mo na ang hulagway sa Ang gamot niya dito, mura po o kata kung unsa ay makita sa gawas sa punuan, mao po ang kalawmon sa ugat sa iyang gamot. So mo nang usa ka magtutuo nga nagatubos pagkahamtong deeply rooted yun. Mo Deeply nang rooted. isgutan sa Colossians 2, 6 and 7 na siguro na paturuan. Oo. Nga nakagamot yun ang atong pagtuo. Yes. Nakalubong na sila lalong. Kalubong yun. So bisag kung sa may mahitabo sa kalibutan, dili na gyud ka mo na murag katong pisik nga dili gyud maputol Di ang gyud atong maputol. pagtuo. Di na gyud mubuhi sa Ginoo. Di na gyud mabuhi sa Ginoo. Yes. Di na gyud mo hilak na unsa man ni Ginoo eh. Oo. So ang atua mo na gyud ang pagdawat kung sa may pagbuhat sa Dios sa atong kinabuhi, kung sa may kahimtang sa atong kinabuhi, Yes. o kanunay na gyud nga nagahangad o nagasalig sa Dios. Amen. Pagkalidutan ang topic ni Pastor Pedro, the beginning of a personal sense of destiny. Yeah. And then, anhin kita sa, I don't know kung matikat na to, matikat na siguro na to. Gamay siguro. So, kining number 10, yung gitawag, post-salvation epistemological rehabilitation. Yes. Nausahay ang termino, muraga, para sa inyo, bungkat na siguro kayo, no? O lalong, o masindin kayo klaro. Pero i-explain na mo ni Pastor Ruel kini siya sa Yes. yano kayo nga pamagi, si sinibuan no, o gamong ipasabot sa inyo o kung sa kini nga termino, o ngano nga nindot kay ni nga termino, o dili po na mo gusto ma-ospon kini nga termino, tungod kay alang ka na mo, na-digest o na-metabolize na mo kini, nasabta na mo kini, o kung sa kini, no? Mo ang pagkabuhat, mo lamang ang pag-study, ang pagtundo ni kaninyo. I don't know, Pastor Ruel, o ma-explain, ako niya ito si mga Pastor Ruel. Tama, Pastor Pedro. Okay, number 10 ta no? Mao ang post-salvation epistemological rehabilitation. No? Medyo lalong kayo Long. mga si tawag gani Termino. termino, no? Pero atuan na siyang hubadon sa grasya sa Diyos. Okay, epistemological is the study of knowledge itself, addressing the question of how man knows. After salvation, the believer must concentrate on new source of truth, Bible doctrine, under the teaching ministry of academically prepared. Meaning, the process of renewing the mind with the hundreds of doctrines the believer had metabolized over years in spiritual childhood. In spiritual autonomy, the knowledge factor is cognitive self-confidence, which involves a more complete understanding of doctrine from having utilized divine problem-solving devices under providential preventive suffering. Okay. Meaning, sige, sorry. Sige, Pastor Ruel. Sige. Huwag na ako kayo kasulti. Meaning, ang sikreto lang gina is kinabuhi pastor nga muadto ginita sa gitawag og new source of truth nga mao ang Bible doctrine. Amen. Mao ra Amen. gid ay makahatag kanato og kanang what's the word rehabilitation pastor kanang Timana na to, gikuha kini nga termino mong no, kining word nga post-salvation, nagpasabot nga human sa kaluwasan. oo. Sa dihang na luwas na ka, kinahanglan na kining word nga epistemological. Ug ang word nga epistemological, nagpasabot nga nagkinahanglan ka og mga bagong doktrina. Oo. Buot pasabot, dili bagong doktrina nga karon lang nimo nasabtan kundi daan ang doktrina ni siya, pero ang buot pasabot karon nga bago kang naluwas dapat na kay bagong doktrina nga masabtan karon. Mhm. Ugma na nakoy bagong doktrina.
sunod ugma bagong doktrina, bagong doktrina, bagong doktrina, bagong doktrina. Mo ni gitawag epistemological. Kinahanglan kay new doctrine every day, new doctrine every day. Until such time nga moabot na nag-hundreds or thousands ang mga new doctrines sa imong kinabuhi, mo nang word nga epistemological. Kinahanglan mo tuon ka og mga new doctrine every day. And then, excuse me, sige pa dayon. Kay ang purpose sa epistemological or new doctrine, mauto siya ang mupuli sa imong norm and standard dito pasupin. Yeah, tinuod ka na. Kay kita sa wala pa kanya sa Ginoo, lain-lain matag norm and standard. Normal standard for pa, kanang kalibutan pa. Human viewpoint pa. Ay mong standard, like eskwela ka sa Ateneo. Ako dili ra sa eskwelahan. So puro mga human viewpoint pa. Human viewpoint pa tanan. So pagkahuman niya ang naluwas ka, kinahanglan ka og bag-o nga doktrina. Yes. Para makambyuhan tong gitawag human viewpoint sa gitawag divine viewpoint. Yes. Gikinahanglan nimo new doctrine, new doctrine, new doctrine. Dapat ikaw mga pangita ni anak. Yes. O kining word nga rehabilitation, nganong gigamit kining word nga rehabilitation. Naibalo ba tanin ka ng mga durugista bitaw nganong gitawag na sila, nganong i-rehab sila. Nganong i-rehab na sila. Kung sa may tuyo niya na nganong i-rehab na sila. Para nga makalimot sila silang daan nga lifestyle katong mga vices. hindi sila mabuhi kung wala tong ilahang bisyo. So, nganong i-rehab sila para makalimot sila niadto. Mao po ni atong mausaw ang ilang perspective o ilang pananaw ba. Muna. So, kining gitawag ng post-salvation epistemological rehabilitation. Ang word dili nga rehabilitation, girehab ang natong soul. Kasi ang natong soul puno og human viewpoint or worldly ang iyang panglantaw. Makambyuan siya sa gitawag nato divine or spirituanon nga aspeto. Muna, rehabilitation of the soul. Both sabot nga girehab na to ang natong soul. Gikan sa mga human viewpoint, mga kalibutan ng mga pagtulunan, ngadto na sa gitawag divine viewpoint. Yes. So muna importante nga masabtan mo bitaw na nagtanaw ko ni Pastor Web, dili na ko kinahanglan i-change ni, i-explain lang nako ni siya kay guwapo kay ni siya ng termino, post-salvation epistemological rehabilitation of the soul. Yes. Apan kung dili nimo ni siya masabtan, makana kay kalisod ako ng kay importante kay ni pasupit. Kay kung ang usa ka bag-ong magtotoo wala siya intake sa gitawag og kanang ulong sa Ginoo o Bible doctrine or katong sa tong giingon ganiya nga new source of truth. Ang Bible doctrine ang iyang dawi kaniadto sa kalibutan madala gyapon niya sa iyang Kristohanon nga pagpangalagad. No? Walay gitawag og kanang si kabag-uhan siya ginapon. Wala, dili mo sab. Mabita na gitawag og new doctrine no. Now hinumdumi mga kaigsunan dili nagpasabot nga new doctrine nga bago gid siya nga doktrina no. Old na kay siya nga doktrina. Pero gitawag siya new doctrine tungod kay ikaw nga bag-ong magtotoo, ang unang nasabtan nimo siguro salvation pa lang. Nya ugma nagtuon na kag imutang to eternal security o kasiguruhan sa kaluwasan. And then pagkasunod nagtuon na pud kag Christian way of life. Yes. Sunod nagtuon na pud kag kinabuhi sa eternity. Yes. So permanenteng nag-new ka. Yes. As kaya naman kita Pastor Fred sa 1 Timothy ba ang pulong sa Ginoo pag reprove correct, no? Sa 2 Timothy 3:16-17, no? Mo na purpose. Mo na i-purpose din no? So new doctrine. Sa imo new doctrine ka na siya tungod kay bago pa kang maluwas. O kada adlaw dapat na adunay gyud mga bagong doktrina nga imong masabtan. Sama nini nga itong gitunan karon kining spiritual self-esteem. Kung ma-digest mo ning spiritual self-esteem, makaana kay gyud sa imong kaugalingon nga pagkanindot niya nagmaabot na tanya ng ano. Yan din pagkahuman spiritual autonomy. Sa na po na yung word nga spiritual autonomy. Makabarog na kasi yung kaugalingong tiil. So makana nindot na po nga pagtulunan. And then the last phase nga mao gitawag spiritual maturity, makana ka mao gid din tumong ang pagkahamtong. Diin nga ang naana diri ang gitawag maximum
glorification of the Lord Jesus Christ. Yes. Bueno, Pastor Ruel, murag na pa kay kasulti ni Pastor Ruel. Indot kayo, no? Padayon. So, kini di ay post-salvation epistemological rehabilitation. Nagkahisgot din siya sa bag-o nga gitawag o kining Pagtulunan. Bagong doktrina. Oh, Kinahanglan sa imong kalam. gitawag o new source of truth. Nga mao ang Bible. Kaya kasi sa Bible, naman niya ang doctrine, promises, techniques, and principles. Sinod ka na. No, na sa Biblia. No, yun na ni, siguro kita mga dugay-dugay naman sa pagpangalagat, Pastor Ruel, no? Pero nagkinahanglan patag mga bangko. Yes. Na yung mga area nga wala ito masabti. Mo na po na ang atong gina-search karon mga new doctrine, mga running screw blessings. Oh, screw blessings. Matuna na po nimo na kung sa may buti pasabot nga ng screw anong gigamitan man nagtermino nga screw blessings. Dili masabtan sa usa ka tawo nga ang Dios di ay dito sa eternity past pa nagandam na siya og mga panalangin sa usa ka magtotoo na atong nakita in time and in eternity. In time na ang logistical grace, in eternity na dito ang mga ganti, yandam na niya ang kanatong tanan o nagadepende na lang sa tuwa o gina-execute na to, gina-perform na to, ginabuhat na to ang ginapabuhat sa Diyos at ang ginabuhi. Yes. So, every day natin mabitan ng wala ikatapusan ang pagtuon sa pulong sa Diyos, Pastor Ruel. Wala yun. Kaya naging new doctrine na makuha nimo matagkaroon ng niya. Di naman yun. Sige, Pastor Ruel, ang yatag sa imong panahon. Okay, so padayon ta, Pastor Fred. Theologically, Orthodox pastor, wait, para sa tuwa yun din eh. Oo, kini-kini. Orthodox pastor, filled with the Spirit, guys, yung gini sa pagpapuno, Pastor Fred. Muna yan diskutan din nga Bible doctrine daw under the teaching ministry uban academically prepared, theologically orthodox, spirit-filled pastor. Yes. Mo gina ang nagkinahanglan kasi kung nagituduan man lang ta sa usa ka pastor nga dili spirit-filled, nya dili pa gyud theologically orthodox, dili gyud matudluan ta ni gitawag mga bag-ong pagtulunan. Oh, yes. Importante yun, na natay pastor na nagatudlo sa mga doktrina. Padayon, Mr. Ruel. So, 5 minutes lang daw, no? So, theologically, Orthodox pastor filled with the Spirit, no? As kinakita nga versikulo mo sa Ephesians 5:18 man, no? Sige na, don't get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. So, nindot kayo na itakil po pastor ba? What is the word? Spirit-filled. Spirit-filled, no? Okay. 5 Klero. minutes naman lang, no? Sige. So, pundo ta diri, no? So, kanang mababasahan dito ninyo ng Ephesians 5:18. Dako kaya na siya itsulog kanang explanation dyan. Kung sa kinang-feel, yes. Kung sa kinang-feel sa Bisaya, pastor, pagpapuno. Pagpapuno. Okay, naanini ang ingon sa Ephesians 5:18. Don't get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Remember, is the present passive imperative of kleroo, sabot ini. Meaning, a word that means to feel a deficiency. Walibot pasabot. To feel, to fully influence. To fully possesses. No? Hinunduman na ito mga kaigsoon no? Nga nagamit na po tag-grammar din. No? I-explain ka na ni Pastor Ruel. Okay. Present, passive, imperative. Okay. Unsa ka importante ka na nga kinahanglan nga masabtan na ito ka na. Tama yun. So, kung sa ganito, ang giingon sa Ephesians 5:18 is the present passive imperative of kleroo. So, nag-isut man ta grammar din atong tukion. Kanang present tense diya, Pastor Fred, nagpasabot din na diha nga tells us to keep on being filled. That means every now and then we must be filled. No? Matagkaroon mo niya. Matagkaroon mo niya, we must be filled. Magpapuno kita sa Balang Espiritu Santo. Muna ang present tense. Ang passive voice diha, no, means that we do not produce the feeling. Dili kita, no? We receive it, no? Nakaiduwa ka na, Pastor? Nagpasabot ka na siya na ang pagkapuno sa Balang Espiritu,
dili na nato trabaho. Mao nang word passive, no? Yes. Ang passive nagpasabot nga ang Balang Espiritu mo ay nagtrabaho sa sulod sa atong kinabuhi, Pastor Robert, nga diin mapuno kita, ma-influence kita sa mga espirituhanong mga butang. Yes. Mo nang gitawag din passive voice, no? Oo. Kasi dili matrabaho sa tao ang matrabaho sa Balang Espiritu. O, diligid. Busa, Kung wala po'y capacity ang tao, walay capacity ang tao, busa. Ang ato alam mo din every now and then, magpapuno puno sa Balang kita. Espiritu. Ang Yes. ang Balang Espiritu, siya na ang mo fill in sa mga deficiency na to. Yes. Siya na ang mo trabaho sa sulod na to. Yes. So mo na itawag passive voice. Passive voice. Kuyaw kayo ni nga versikulo, Wala tayo, Ephesians wala 5:18. tayo mahimo niya na Wala, kung wala ang Balang Espiritu Santo. Yes, ang Balang Espiritu mo nagtrabaho niya na. Yes. Mo nang number, gitawag ng passive voice. Passive voice. Ang Means tuta- that we do not produce the feeling, we receive it. Oo. Yan kanang the word nga imperative mood. Kasi grammar, importante kayo. So, kanang imperative mood means that this is a command Yeah, from God. a mode of command. Yes, a mode of command. That We means- are, yes, sorry. That means we are commanded Yes, to be always filled with the Holy Spirit. Yes. So we are commanded to keep on being fully influenced amen. by the power of the Holy Spirit. Mo Kuyaw bisan- kayo ang importansya sa Balang Espiritu Santo ka sa Pedro. Kasi pag ma-miss ganit ni siya nga doktrina, Pastor Wet, Oo. maguna-muna ang tao nga nagbuhat siya sa buluhaton, pinagis niya ang kaugalingong effort. Yes. Kung dili ni masabtan ang power of the Holy Spirit inside us, Wala yun. sama ra nga nagtrabaho ta in the energy of the Oo. force. Kita ang Murag yan ko na to. yan ko na to. Kita nagsalig ka sa atong kaugalingong ability, nagsalig ka sa atong kaugalingong Mali yun. kaalam. So, bali na nasit aside na to ang power of the Holy Spirit inside Yes. us. Yes. Ano siya, tama yun sa Pedro. Sige pa rin, Pastor Wet. So, we are commanded to keep on being fully influenced by the power of the Holy Spirit. So, Amen. una, the believer must acquire a new doctrinal frame of reference through learning and metabolizing the Word of God by faith. For the righteous believer with divine righteousness shall live by faith. Romans chapter 1 verse 17. For in it righteousness of God is revealed from faith. As it is written, but the righteous man shall live by faith. No? So, Amen, amen. okay. So, ato makita dali nga ang post-salvation epistemological rehabilitation is a term that encompasses all the Bible doctrine the believer has learned between salvation and spiritual adulthood. This renovation of thought includes everything from understanding His spirituality and how to execute the protocol plan of God. Pagkalidutan, no? Hindi pwede nila ito, Pastor Wet. Sige, Pastor Wet. Ating nilagay To appreciating one's portfolio. Amo na yung mag-iingon, Pastor, na escrow. One's portfolio of invisible assets Yeah. to mastering the subject of this book. Sa nga book? Bible. Oh, No? Bible. Christian suffering, metabolized doctrine, has transformed spirituality, adult believer, by the renewing of his mind. So mo na tinuod nga makapambag-og yun sa usa ka matutuo, Pastor Wet, nga mutubo na sa pagkaamto. Oh yes, mong sa Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kanino tanong, usbo nila ang atong Mausap din is pulong sa Ginoo, Pastor Wet. Kaya ang pulong sa Diyos, manggod, Pastor Wet, mas higit pa sa espada ng na duhay, sulab, no? Ang espada diya ng disputan is makayra. Pagkaira. O 18 inches dong na sa Pastor Wet, pero grabe kahait na siya na mudulot sa bisan man sa bukog sa tao. Yes. O i-describe na ang pulong sa Diyos nga once nga tunan nimo ang pulong sa Diyos at tulisukon gyud bisan man ang imong konsensya, Pastor Wet. Ikon gyud ang pinaka Ganoon din, Pastor, nga ang makaira man yun nga espada ang paborito sa mga Roman soldier. Kay murag handi siya, no? handi siya. Oh, Dili siya Di bulky.
Adi ang uban tagkas man kay Pastor Well kay Katong Spartans kay tagas nito ila. kato na agi na siguro una-una niya nabuhat sila ng tagkas kay nga espada kay siniguro ba nga pag-away ba makaigo sila. Oh, yes. Pero wala nila mahibaluoy nga ang pinakasikreto niya sa pagpakikaway during that time, kinahanglan handi ang inyong gidala, dili tong bulki. Pero ang Roman soldiers, nakahibalo sila sa technique nga ang pinakanindot ng espada ng pagagamiton, mo tong gitawag makaira. Makaira. Kay handi kay sa Pastor Roel, ang kataas niya, insakto lang ang kataas, niya double blade siya, bikas, no? Yes. Pag, o ka na, importante ko na ang masabta ng history o ganong ang Hebrews 4:12 nag-history na tungod sa sword, double-edged sword, na mo ang makaira. Makaira. M-E-C-H-I-R-A, no? Yes. Mo ka nang spelling sa C-H-A-I-R-A, no? Makaira. Well, Pastor Ruel, murag ang atong oras kuha na yun, Pastor Ruel. Di naging kapugngan. Di naman mapugan, kung samuanin kita sa atong kadrong programa, alang sa mga nagkinahanglan o kaluwasan, nagagahin din ng panahon alang kaninyo, among himo kini nga usa ka oras ug tunga aron aduna kami panahon sa mga kahigalaan nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Kung ikaw buot maluwas, paminawa kini mga kaigsunan. Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa 1:14, ako mo ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, wala bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung muagi ka nako. Si Jesus lamang ang dalan tayo sa amahan, o dito sa kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan mo si Jesu Cristo. Si Jesu Cristo lamang ang butong dalan aron kita maluwas, ug wala na ilain pa. Sa mga buhat ko Trudusi B, nagingon, kaya wala bisan unsa pang laing nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag nato sa mga tao nga pinaagi ini maluwas kita. Si Jesu Cristo lamang ang nagpakamatay sa cross. Basta ang iyang buhat lamang ang makaluwas ka nato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kinigilit tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas ka nato aron kita matawo ug usab ug makabaton og pag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi o bulawan. Kinilang pasabot, nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi o bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi o bulawan walay nahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan ganit si Jesus, dili bahandi o bulawan ang imong bayad aron kita iyang maluwas. Mabasa na ito ka na sa 1 Pedro 1:18-19 nga nag-ingon, nasayil ka mo ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa nautang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang kawadan ug dili sa masasalapi ug bulawan. Giluwas ka mo sa bilinhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay bulin o sansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas o daghan pa. Apan kini, mo'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao, mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod o mga seremonyas sa reliyon. Apan kini, nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga paagi sa kaluwasan nga pinagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat ug maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingong kusog, paningkamot. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguraduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag. Kung magbuhat og maayo, kini tungod kay ang ilang una-una mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw nining programa.
nga wala pa gyud nakabaton diya kang Kristo. Timan ikini, ang reliyon dili makaluwas ug ang pagpamiyembro sa reliyon dili makaluwas. Ang buktong makaluwas mao si Jesus lang. Si Jesus miingon sa 1:14-16, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa Amahan, gawas kon mo agi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 nagaingon, giluwas kita niya, dili tungod sa bisan unsang maayo nga akong mabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodio 9 usab nagingon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sa dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili kay buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot. Ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso. Ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus. Ngano ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6 B nagingon, ug ang kanamo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo, ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo, kini tungod kay bunga man lamang sa atong daan kinayang makasasala. Ug ang atong daan kinayang makasasala dili kaya makaluwas kanato ug makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30-31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong sa tubangan sa Dios, nagkabato hino ang ining mao pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot para mahimong sa matarong pinagi sa pagtuman sa mga balaod, wala hinon mo lang Dios. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Sa usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nagingon, dili ang tanan na kaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, nga pagulak pa sa yawa pinagi sa iyang ngalan, o nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kaya ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nagingon, kaya ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak, ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang buktong kabubuton sa Amahan, aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak na mao si Jesucristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og maluluwas nga walay sala, o kana mao lamang si Jesucristo. Siya lamang ang buktong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus, aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas, o dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diya sa Matthew 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas managpakita sa katahom. Apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog sa mga patay o tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang mga kaigsunan nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini nagadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusang pagkahimulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa mga kaigsunan nga wala pagyudyak ang Kristo. Di man di kani, magsabta kini.
Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalang. Ang pagka-religyoso, ang pagsunod sa panlaod, ang pagkamataron sa kaugalingon, ug ang pagpamiyembro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Jesucristo sa krus, mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang tinggi. Busa, tuuhin na si Jesus na imo maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 na ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimali. Balikon ako pag-ingon mga kaigsuonan. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Kaya ang Roma 8:8 na ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat na punto lamang, ang sulbad nini, ang bugtong Diyos ng buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesucristo sa krus. Siya ang nagtubos. Sa unang Pedro 2:24 nagingon, siya mo ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus. Aron kita mamatay ngadto sa sala o mag-uwi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo nang ayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nagingon sa nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kanyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunon sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawada no bili sama sa salapi ug pulawan. Iluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay uling o isa. Ug ang Tito 3:5 sa nagkanayon, kita iyang iluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang katuo. Si Kristo nagkantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og sulok, siya gilansang sa cross. Labo sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abagay gikan sa alas 12 sa okto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human nini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diha sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Jesus, din siya nahimulag sa Dios ang manong Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sadan, ilang kabilyon o trilyon bagaha ng mga sala sa tanang katawan sa kalibutan, gitungtong sa iyang abaga, ug gipasangil kaniya. Busa si Jesus na imong sadan, ug tungod niya na ang Diyos nga man, ug Diyos nga Espiritu, nga walay kalipay sa sala, nibiya kaniya. Niini nga panahon si Jesus misinggit ug niingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Jesus sa Diyos nga man, ug Diyos Espiritu, tungod kay nahimo siyang sadan, ang tanang sala sa katawan sa kalibutan na nakakaniya, tungod niini si Jesus nakabaton ng espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makaulaw kayo kung ang tao mingon na maluwas siya tungod sa iyang buhat, o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kanang may usa ka pagpasipala sa buhat ni Jesus, samara nga mingon siya nga dili paigo ang buhat ni Jesus sa cross. Apon si Jesus mingon natapos na, titilis tayo. Makita ka na diya sa 1:30, buti pasabot, mahingpit na, ug wala na dapat ilugang ang tao kay natapos na ni Jesus. Ang tao ikaw na lang mutuo sa buhat ni Jesus aron siya maluwas. Busa si Jesus mingon sa 1:25-26, ako mo ang pagkabanhaw kag sinabuhi, ang musalig ka nako bisan siya mamatay mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi o nagasalig ka nako dili na gyud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kung mutuo kita nang mabuhi kita, maluwas kita o makabaton kita sa kinabuhi nila. Ang 1:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niya ang itong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhi nila. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga sa kalibutan, dili aron ang kalibutan niyang pagkaukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili pagkaukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios.
Usab sa Juan 3:36 nagingon ang musalig sa anak may kinabuhi na dayon. Usay gala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong una-una kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud ka mo sa likway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagaw sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nung dawat kang Ginoong Hesus, sundan kining iyanong nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako. Ug paghimo kanako ng imong anak. Kabani ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himuha ako nga tawo nga imong mahinutan, kini akong gipangayo ug ginaangko lamang sa pangalan ni Kristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Igala kung ikaw nag-ampon nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodo 8:9, isa man sa buhat 16:31. Ikaw anak mo sa Diyos, sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo, o si Kristo anak sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Adto na kami special awit alang kanina. Okay mga kaigsunan, adon tay texter din no nga nagapangutana sa dili pa kita makso sa atong pagtapos. Ang iyang pangutana mao kini good paying pastor
mangutana lang ko, magkinahanglan ni police clearance. Tapos required daw ang vaccine. Kung saan mo buhaton, maghilak man jud ako kasing-kasing anong vaccine ay. Dili ko willing. Salamat, Pastor. God bless you from the Bicol. Now, amo kini siya nga tubagon kining nga pangutana no sa mga madali lang nga panahon. Igsoon, siguro makuha ikaw no sa among tubag niini. Tinumduman na to kining pagpangutana nimo dinhi nga nagkinahanglan mo og police clearance. Pero karon required na di ay magkuha og police clearance ang vaccine. So, dili ka nga pagkasulti kung wala kay vaccine, dili gid ka makakuha og police clearance. Now, ang problema dili nagingon unsa mo buhaton, maghilak man jud ako kasing-kasing anang vaccine. Nagpasabot nga dili gid ka nakagusto sa vaccine o ka para sa imong basig na hadlok gid ka sa vaccine. So, dili gid ka willing nga magpa-vaccine. So, bato pa dili, salamat, Pastor. Well, igsoon, nini ang kalibutan, under pa kita sa atong panggobyerno, no? Sumala pa sa Roma 1, gituluan kita din nga magpaubos kita sa nagamando nga di ka nato. We are under, or we are obligated to submit to the authority of the government. Tungod kay, hindi pa mangguta millennium, wala pa man tamabot sa millennium, hindi theocratic. Ang ato din ni napamantay mga nagdumala na to nga gobyerno. So kung nahadlok doon ka sa injection igsoon, hindi tumigil ka, hindi ba hadlok ng injection kaya para sa kuha, masakit pa ganit siguro ang baak sa lamigas. No? Hindi man, kaya kung nahadlok ka, o gawas lang siguro kung aduna nyo kay lain nga mga pagtuo din ha, nga makadaot sa imuhang tinuuhan, kana muna na dili na ko ma-question kay imuhan na nga pagturunan. Pero ngayon kag nahadlok lang ka sa vaccine, igsoon ang vaccine dili kahadlokan kay wa gid siya sakit. In fact sa kuha wala maganing effect, wala gid side effect ang first dose o second dose. Kana kung gusto man lang nimo nga makakuha ka og police clearance. Apan igsoon ako nisulti sa imuha. Basin baya kung sa imuhang pagtuo nga ang vaccine makadawat sa imong tinuuhan, kana imuhan na siya igsuon, no? Dili na pwede na ko tuison ang imuhang pagtuo. Tungod kay imuha man ang pagtuo, imuha man ang pagtulunan. Wala na ko'y mahimo kung panalitan mo na ang imuhang tinuuhan, dili na pwede magtuis na ko imuhang pagtuo. Apan ang problema lang din, hindi kayo makakuha og police clearance tungod kay ka na palaod man sa tuwang iluta sa atong panggobyerno. So magkapanghinawag lang ko nga kung panalitan ka tumang pikas na side ang imuhang nahadlukan siguro, nahadluk ka sa vaccine, i-challenge ta ka. Wala din sakit ang vaccine igsoon. Masakit pa ang pinakan sa lamigas. Mangatol pa og dugay ang pinakan sa lamigas. O kana makatabang gid sa imuhang kaugalingon nga maproteksyonan ka sa atuang gitawag na ito gatubang karon nga pestilence, gitawag na ito COVID-19, COVID variant, maproteksyonan pa kaniana. O mora na kung nga isulti ka rin mo igsoon, no? Apan kung ang imong tinuhan, nagtudlo sa imuha, nga dili ka gusto magpabaksin, kana imuhan na isa ng desisyon igsoon, no? Dili na na kung matuloy sa imuhang gituhan, ang imuhang pagtulunan, no? Imuhan na na sa ng desisyon. Magpili ka sa duha, either dili ka makakuha og police clearance para sa imong applications para sa imong pagpanarbaho, or tumano nimo ang katong imong gituuhan na dili maayo para sa inyong pagtulunan ang pagpabaksin. Ikaw na ang mag-decide na. No? Salamat kayo sa imong pangutana o igsoon. Wala namang gintay panahon magapanginaot ko. Pastor Well, kasi nagkakatubag ni Pastor Well? Kung na siya problema siyang health, pwede mo po siya makapangayo o certificate sa doktor. Tinood ka na? No? Na may ipakita niya dito, i-attach niya sa iyang application sa iyang pagkuha o
police clearance. Kay honor man po na siya pasupin. Okay. At tinuod na, no? Kung naadun na po kay health problem nga para sa imo basi maadlo ka magpabakuna, well, ang imo basi mas mong grabe, imuha na siyang desisyon so, no? O katong pagkuha nimong police clearance, pwede nimo ma-attach to imong adunay gitawag debate nimo sa mga panglawas. Pero kung wala man kay debate suon, wala na yung mga problema yung mga panglawas, hagitong ta ka, no? Na magpabaksin. Huwag may sakit ang huwag may sakit ang pagpabaksin, no? Siguro 80% sa population sa Pilipinas nagpabaksin naman o wala. Murag mo mga ganit pinadunggan nga na disgrasya na ay nagapagitabo na dili maayo, no? Ako lang iso, no? Dili na ko gusto nga hilabtan ng imong pagtulunan base sa pagtulunan nimo no? Na dili nimo gusto na nimo nga ng desisyon, no? Kailangan magpili ka kung strong ka sa imong gituhan nga dili maayo ang vaccine, go ahead, pwede ka magpadayon na. Pero mo lagi na ang problema nimo ang imong police clearance, di ka makakuha police clearance. Kaya hindi kinahanglan nimo para sa either sa imong application o kung sa imong paghinahanglan. So igsoon nga, wala naman ito yung panahon, no? Siguro sa sunod nga panahon kasi madugangan na ito ng tubag Pastor Roel, among dugangan o tubag siguro kini sa sunod nga panahon. Yes. So by now, wala na ito yung oras. Salamat sa imong pag-fix, no? Salamat sa Israel. Kung no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala namang gintay panahon. Musa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod di gayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod alas 4 sa hapon, adlaw Sabado, sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM, bringing Christian faith to life. Opo sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, kung sa iyang mababihon nga kaabag, Dijuel, ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo, antod sa sunod di gayon, kini inyong higala sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy, magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. bye-bye. Stay safe.